Alright, itong video panonoorin natin mula 'to kay Sa Iyong Araw 'no. Ang title nito, "Grabe palang mangyayari sa Pinas kung bawat Pilipino ay makakatanggap ng 1 kilo ng Marcos Gold." Actually mga tol, matagal ng usapan 'tong Marcos Gold na 'to at, nagsawa na nga yung mga tao mga tol, eh, pagdating dito sa Marcos Gold na 'to, eh. Pero eto, pakinggan natin kung anong sasabihin at bigyan na rin natin ng reaction kung ano ang mangyayari sa Pilipinas. Kasi ako may komento ako rito, may reaction ako rito. Hindi maganda mga tol ang mangyayari sa Pilipinas kung bawat isang tao bibigyan mo ng yaman. Ha, mga tol. Pero para mas malinaw sa inyo lahat, bigyan natin 'to ng reaction video at pwede kayong sumama sa pagbibigay ng reaction sa pamamagitan ng comment sa baba. Alright, so bago natin 'to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe kayo Sa Iyong Araw at, dito na rin sa ating YouTube channel kung gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Marcos Gold. Ito ang napakatagal ng usapin. Kung ito ba ay totoo o ito ba ay isang alamat lamang, ngunit marami ang nagpapakita ng mga ebidensya raw na ito ay totoo. Well, para sa akin totoo naman talaga, meron 'yan mga tol, 'di ba? Habang sa kabilang banda, Kaso hindi natin alam kung nasaan na 'yan at kung 'yan ay lalabas pa ba. Pero hindi tayo dapat tumingin diyan, eh. Dapat magsikap bawat isa sa atin, eh, para maabot natin mga pangarap natin. Kasi kung maghihintay ka lang dito sa bagay na 'to mga tol, wala, mauuwi ka lang sa mga matatandang napaglipasan ng panahon na nakatulala na lang sa kalye mga tol. Darating at darating ang panahon, tatanda tayong lahat, eh. Huwag nating sayangin ang buhay at lakas natin para sa kakahintay lang ng mga bagay na walang kasiguraduhan, 'di ba? marami rin ang mga tao na pinapabatid na ito raw ay hindi totoo. Pero kung sakali lang na totoo ang tone-tonelada ng Marcos Gold, ayon na rin kay First Lady Imelda Marcos sa kanyang interview sa isang foreign news at maging kay Mel Chanco, at pinabanggit na ang huling testamento raw ng dating namayapang Ferdinand Marcos Sr. ay pamaagi ang wealth for humanity para sa bawat Pilipino. Ano ang mangyayari kung sakaling ang bawat Pilipino ay makakatanggap ng 1 kilo ng Marcos Gold? Kung ano mga tol, ito kasi pag sinabing ipamahagi sa Pilipino ang wealth for humanity, hindi siguro literal na ibibigay per person o per family. Siguro gagawa ng mas maraming project, gagawa ng mas maraming infrastructure na ang makikinabang bawat Pilipino para umunlad yung ekonomiya mga tol. 'Di ba? Kasi hindi talaga makakatulong kung ang bawat Pilipino ay bibigyan ng yaman mga tol. Walang walang kinumpara yan sa ano mga tol, walang pinagkaiba sa nagprint ka ng maraming pera tapos binigyan mo ng tag-1 milyon at tagsa 10 milyon ng bawat Pilipino mga tol. Babagsak ang Pilipinas noon, maniwala kayo. Nangyari na yan sa maraming bansa. Tataas ang inflation, magkakaroon ng hyperinflation. Eto gold 'to, oo gold yan, 'di ba? Gold yan. Pero hindi mo naman siyempre kayang durugin bawat piraso ng gold tapos ipambibili mo, 'di ba? Iko-convert mo pa rin as pera 'yan, 'di ba? So ganun pa rin. Pera pera kasi ang umiikot sa sirkulasyon natin mga tol, sa merkado, hindi gold, 'di ba? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Isipin mo na pagising mo sa isang umaga, bawat isa sa 110 milyong Pilipino ay makakatanggap ng 1 kilong gold bar mula sa mga yaman ng Marcos. 1 kilo. Kung ang presyo ng gold ngayon per gram, pagpalagay na lang natin 24 karat, eh. Sarado na natin 4,000 per gram. 1,000 gram 'yan kung 1 kilo, di 4 million, o bawat isang Pilipino may 4 million pesos, 'di ba? Ito ay isang makasaysayang pangyayari na magkakaroon ng malawak na epekto sa Pilipinas. Muling huhubugin ang ekonomiya, lipunan at ang katayuan nito sa buong mundo. Alamin natin ang senaryong ito at ang posibleng epekto nito sa isang kapanapanabik at nakakaibang kwento. Unang-una, isipin ang laki ng yaman na ito. Ang 1 kilo ng ginto ay nakakahalaga ng kumulang $60,000. I-multiply ito sa 110 milyong tao at makakakuha tayo ng 6.6 trilyon na papasok sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang biglaang kayamanang ito ay mag-aangat agad sa Pilipinas bilang isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Hindi rin. Hindi porket nagkaroon ng 6.6 trillion ng Pilipinas, aangat na agad ang ekonomiya natin.
Maraming mga factor ang mag-aangat sa ekonomiya katulad halimbawa ng produksyon natin mga tol. Produksyon, hindi pera. Kasi pwede tayo mag-print ng ganong karaming pera. 'Di ba? Pero kung halimbawa mga tol katulad na lamang nung pandemic mga tol, nagkaubusan sa merkado, magmamahal ang bawat presyo ng bilihin kasi meron tayong sinatawag na law of supply and demand. Kapag kulang ang produksyon pero ang daming demand, magtataas ang bilihin mga tol. Ganun ang mangyayari. So hindi pwedeng pagpasok ng biglaang pera dito sa Pilipinas, yayaman na agad ang ekonomiya. Hindi ganun 'yun mga tol. Meron tayong GDP, gross domestic product ata ang andun. Basta kailangan natin mga tol na matinding production natin ng mga bagay. Halimbawa na lang yung mga pangunahing pangangailangan natin, asukal, bigas, iba pang mga bagay. Kailangan natin ng maraming ganun na sosobra o sasapat sa bilang ng mga Pilipino. Imagine mo bawat isang Pilipino may pera o di lahat nagsuguran lahat yan sa mall. 'Di ba? Bibilin nila kung ano man yung mga matatagal na nilang pinapangarap mga tol. Kasi biglaan isang umaga magigising ka, mayroon kang pera, 'di ba? Isang kilong ginto, di 4 million 'yun. Oh, magigising ka, meron kang pera. Anong unang gagawin mga tol? Hindi naman lahat educated ang mga tao pagdating sa finance. Pupunta ka agad sa mall, bibili mo na yung matagal mo nang tinitig ng mga bagay dyan sa mall na hanggang pangarap na lang, ngayon mabibilin mo na. Oy, gaano ba karami yung supply niyan at gaano karami ang mga taong naghahangad na kapareho ng sayo? Mauubos yun mga tol at kapag onti na lang yung supply nun, agawan kayo dyan. Baka yung 1 kilong manok maging 10,000 ang halaga nun o kaya 100,000 halaga nun dahil napakarami yung nag-aagawan sa 1 kilong manok. Parang ganun mga tol ang mangyayari. Ang pagpasok ng ganito kalaking kayamanan ay magdudulot ng walang kapantay na ekonomikong pagsibol. Sa bagong yaman, ang mga Pilipino ay makakapag-invest sa negosyo, edukasyon, kalusugan at wala mag-i-invest sa negosyo. Nag-i-invest sa negosyo, hindi naman lahat ng mga tao negosyante ang mindset. Lahat tayo karamihan ng mga Pilipino. Ito hindi sa kinokontra ko si sa iyong araw mga tol. Inaano lang natin yung realidad, mga tol. Lahat ng tao pwedeng magnegosyo, sa totoo lang Hindi nga lang tayo oriented sa bagay na ganyan. Lahat tayo puro mga empleyado. Mga tol, merong mga nananalo sa loto, isang iglap, milyonaryo sila. 10 milyon, 14 milyon sa loob ng 3 buwan naubos nila mga tol. Nang ganun-ganun lang. Infrastructure. Magiging sugalero, magiging babaero, magiging lasinggero mga tol. Lahat yon, bibili ng kotse, bibili ng bagong bahay. Siyempre, ang bilang ng mga tao, 110 million tayo sa Pilipinas. Ang sisibilihan ng mga lupa't bahay yan, mga tol. At dahil dun sa bagay mataas ang demand, magmamahal ang presyo ng real estate, mga tol. Magmamahal yon. Magmamahal ang presyo ng condo, unit. Magmamahal yan, sobra. Ganito ang maaring mangyari. Una, pagsulong ng negosyo. Maraming Pilipino ang magnenegosyo. Magdudulot ito ng pag-usbong ng maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo o SMEs. Ito ay magbibigay ng trabaho at magpapasigla sa ekonomiya. Sino pang mag-a-apply ng trabaho kung meron ka biglaang pera? Baka ngayon iba mag-resign na eh. Baka ngayon iba mag-resign na eh. Tulad ng mga napapanood natin, nanalo sila sa loto, bigla silang tatawag sa trabaho nila, resign na ako. Kasi akala nila na malaking pera na yung 4 million pesos. Di ba? Magkakaroon ng maraming trabaho kasi magkakaroon ng maraming negosyo. Lahat nga mabibigyan di ba? Lahat mabibigyan. Magkakaroon ng bawat isang Pilipino ng 1 kilong ginto, mga tol. O, di ba? Siyempre, anong gagawin mo sa ginto? Kailangan mo i-convert, i-liquidate yan. Hindi mo naman pwedeng paikutin sa market ang ginto. I-liquidate mo yan, ipapapalit, bibenta mo yan, gagawin mong pera yan mga tol. Pera pa rin. Diba? Pera pa rin. Kaya nga ang daming mga merong may ginto na dyan, kilo-kilo yung mga ginto nila, kino-convert nila as jewelry, tas yun ang ibinibenta nila mga tol. Diba? Pera pa rin yung kailangan nila kasi yun ang kailangan natin pan-trade sa mga goods. Hindi mo pwedeng pupunta ka ng mall, ibabayad mo ginto. Hindi. Pera. Pangalawa,
Revolusyon sa edukasyon. Ang mga pamilya ay mag-i-invest sa edukasyon na magreresulta sa mga edukado at may kakayang workforce. Makakaakit ito ng dayuhang pamumuhunan at mapapalago ng teknolohikal na innovation. Ilalagay ang Pilipinas sa unahan ng teknolohikal na pag-unlad. Pangatlo, pag-unlad ng infrastruktura. Maaring gamitin ng gobyerno ang bagong yaman para mag-invest sa malalaking proyektong pang-infrastruktura na magmo-modernize sa transportasyon. Ano ba sinasabi rito? Gobyerno gagamit ng pera? Kung ang gobyerno gagamit ng pera, mga tol, okay yan. Pero kung ipapamahagi yan sa bawat isang Pilipino, hindi magiging ganyan yan, mga tol. Hindi magiging ganyan yan. Komunikasyon at sistema ng enerhiya. Ito ay magpapahusay sa koneksyon at kausayan, magpapataas sa kabuuang produktibidad. Panglima, pag-angat ng kalusugan. Sa mas magandang akses sa pundo ng kalusugan, mag-i-improve ang mga pasilidad medikal, magpapahaba ng buhay at magbibigay ng mas magandang kalidad ng buhay para sa lahat ng Pilipino. Yung sinasabi siguro dito ni sa iyong araw, mga tol, maganda pakinggan, no, kung yan ay gagamitin ng gobyerno ng ganyan. Yung tipong aalisin yung korupsyon. Kasi, mga tol, yung ganyang nakakalulang halaga ng pera, mga tol, tapos ang daming korap dito sa Pilipinas. Asa pa ba tayong magkakaroon ng ang kalusugan, ng budget para dyan? Asa pa ba tayong magpapatayo ng mga eskwelahan? Ibubulsa lang ng napakaraming mga corrupt na officials yan dito sa Pilipinas. Pero kung ganito ang gagawin ng gobyerno, mga tol, talaga magkakaroon ng magandang kalusugan at magandang benepisyo ang bawat Pilipino. Basta wag ipapamigay sa bawat isa, tulad ng umpisa rito. Wag ipapamigay, kasi kung ipapamigay, mga tol, kapag ang isang tao may access na sa lahat ng bagay dahil nga may pera siya, kung ano-anong bisyo masusubukan yan. Mga masasarap na pagkain, lahat siguro na masasarap na pagkain, titikman niya na makakasama rin sa kalusugan niya, mga tol. Bukod sa ekonomikong epekto, ang gintong regalo na ito ay magkakaroon ng malalim na sosyal na implikasyon. Una, pagtanggal ng kahirapan. Ang distribusyon ng ginto ay magpapawas ng antas ng kahirapan. Ang bawat Pilipino, anuman ang kanilang dating katayuan sa ekonomiya, ay magkakaroon ng pagkakataong mapabuti ang kanilang kalagayan sa buhay. Pangalawa, ang pantay na distribusyon ng yaman ay magtataguyod ng sosyal na pagkapantay-pantay. So dito, tinutukoy na ba rito, pantay na distribusyon, yung bawat isang Pilipino bibigyan? Doon na tayo ngayon, mga tol, sasablay. Diyan na sasablay yan, mga tol. Alisin natin yung ginto, mga tol, kasi tulad nga nung sinabi ko kanina, i-convert mo rin as pera yan kasi hindi mo yan pwedeng halimbawa 1 kilong gold bars, 'di ba? Paano mo ibibili? Kailangan mong durugin yan, i-liquidate mo yan at gagawin mong cash yan, 'di ba? Cash, kasi cash talaga umiikot sa atin, mga tol. 'Di ba? Kaya nga yung mga gold investment natin, pagdating ng panahon na kakailanganin ng pera, i-convert mo siya as cash, 'di ba? At least yung cash mo hindi hindi siya na ng inflation kasi nga nasa gold siya. So yung gold, mga tol, ko-convert mo ng cash. Bawat isang Pilipino, mga tol, may pera na, 'di ba? May pera na. O anong susunod na mangyayari diyan, mga tol? Chaos 'yun. Chaos 'yun sa walang pinagkaiba 'yon na ang Pilipinas magpi-print. Kasi kaya natin 'yan, mga tol. Tutuusin, ang Pilipinas magpi-print ng sobrang daming pera at ipapamahagi sa mga Pilipino, mga tol. At bawat Pilipino makakatanggap ng tig 4 million, mga tol. Chaos yun. Tignan nyo yung nangyari sa ibang mga bansa, mga tol, na yung mga pera nila doon, talagang ganito kararami, mga tol, ganito kararami. Nabigyan na natin ng nabigyan na natin ng reaction video yun. Mga bilyonaryong mahirap. Biruin mo isang chocolate na ganito, nagkakahalaga ng milyon. Milyon, nagkakahalaga. Hyperinflation ang tawag doon sa bagay na ganun. Kaya nga ang Pilipinas hindi nagpiprint ng ganong karaming pera, mga tol, kasi makakasira talaga siya sa ekonomiya natin. Alam yan kapag pinag-aralan mo yung economics. Ang mga marginalized na komunidad ay magkakaroon ng mas malakas na boses at mas maraming pagkakataon. Magdudulot ito ng mas inklusibong lipunan. Diba, halimbawa na lang, mga tol, bawat isang Pilipino bibili ng kotse yan. Siyempre, pangarap ng bawat isang Pilipino magkaroon ng sariling sasakyan. Sa tingin mo, hindi magdudulot ng mas malalang traffic yun? Dito sa atin, mas matindi traffic nun, mga tol. Paano uusad ang ekonomiya kung traffic? Alam mo ba, kapag traffic, ang laki ng nalulugi sa mga kumpanya, sa mga negosyo pag traffic? Napakalaki, mga tol.
Imagine mo bawat isang Pilipino bigyan mo ng pera, makakabili sila ng motorsiklo, makakabili sila ng sasakyan. Magkakaubusan mga tol sa mga gasoline station ng supply ng gas. Tataas din ang presyo ng gas mga tol, ng mga krudo, 'di ba? Pangatlo, Eto sinasabi lang natin yung magiging totoong epekto ha. Yung totoong epekto talaga kapag binigyan natin ng bawat Pilipino ng tag-iisang kilong ginto. Baka nga magkaubusan pa ng cash eh. Hindi nila alam kung saan na nila ipapapalit yan eh. kultural na pagsibol. Sa pagbawas ng mga pinansyal na alalahanin, ang mga Pilipino ay makakapag-invest ng higit pa sa sining, kultura at pamana. Magdudulot ito ng muling pagsibol ng mga tradisyonal na sining, musika at panitikan. Ang kultural na boom na ito ay magpapalakas ng pambansang pagmamalaki at pagkakakilanlan. Pandaigdigang epekto. Ang mga epekto ng distribusyon ng ginto na ito ay lalampas sa mga hangganan ng Pilipinas. Una, panimulan ng pamumuhunan. Sa pag-usbong ng ekonomiya ng Pilipinas, makakaakit ito ng mga global na mamumuhunan na naghahanap ng mga pamilihang dynamic at lumalago. Ang pagpasok ng dayuhang kapital ay lalo pang magpapasigla sa ating ekonomiya. Pangalawa, pinuno sa rehiyon. Ang Pilipinas ay magiging leader sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. May malaking ekonomiko at politikal na impluensya. Ang bagong katayuang ito ay magpapahusay sa mga ugnayang diplomatiko at katatagan ng rehiyon. Pangatlo, boom sa turismo. Ang buong mundo ay magtataka sa gintong Pilipinas na magdudulot ng pagdagsa ng mga turista. Ang mayamang kultura ng bansa, magagandang tanawin at bagong kasaganaan ay mag-aakit ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dito hindi mga tol. Kung bawat isang Pilipino bibigyan mo ng tag-iisang kilo, mga tol, mapupuno yung Boracay, mapupuno yung Coron, mapupuno yung mga tourist spot natin dito. Hindi ng hindi ng dayuhan, mga Pilipino mismo. Yung 4 million mga tol, aminin na natin mga tol, maliit yan kung ikukumpara mo sa panahon ngayon. Hindi ka pwede mag-around the world niyan mga tol. Hindi ka pwedeng mamalagi sa ibang bansa ng kahit isang buwan. Mauubos mo yan mga tol eh. O sige, sabihin natin matipid ka naman eh. Pero mauubos yan ng ilang buwan lang mga tol. Lalo-lalo na kung hindi ka aware o kaya hindi mo kasi pinagpaguran yan eh. Binigay lang sa'yo yan eh. Si todo gastos ka naman dyan. Kasi nga mga tol, ang mga bagay na hindi mo pinaghirapan madaling mawala. In reality lang tayo hindi natin sa kinokontra to sa iyong araw. Ang ganda ng mga sinasabi niya mga tol, kung yun nga talaga ang mangyayari. Kaso sa umpisa kasi at saka sa title, grabe palang mangyayari sa Pilipinas kung bawat Pilipino makakatanggap ng 1 kilo ng Marcos Gold. Yan ito yung title kasi. Yan, makakatanggap. So ibig sabihin, hindi gobyerno ang kokontrol ng perang papasok sa atin. Bawat Pilipino bibigyan, makakatanggap ng 1 kilong ginto. So sabi ko nga, ang 1 gram ng 24K o pure gold, sabihin na lang natin 4,000 na lang. So 4 million yan. Kung bar yan, alam ko mas mura pa nga eh. Hindi ko alam kung nasa magkano ngayon Wait, check natin kung magkano. Okay, so batay dito mga kapatid, sa ngayon, as of now, ang 24K kasi pag pure gold mga tol, 24K yan. So per gram is 4,654. Ano na natin, 4,600 na lang natin. So makakatanggap ang bawat Pilipino ng 4.6 million. So hindi tayo nalalayo dun sa kanina pinag-uusapan natin na 4 million. O 4.6 million mga tol. Ang nakikita natin mga tol dito, batay naman talaga sa karakteristik ng bawat tao mga tol. Kung ano man yung pinapangarap mo sa buhay mo, matutupad na mga tol. 'Di ba? Matutupad na. Pwede kang bumili ng lupa, 'di ba? May mga mabibiling lupang mga sa 2 million, 3 million eh. Depende sa kung anong gusto mo Pero sa mga Gen Z, lalong-lalo na sa mga kabataan pa, bibili ng kotse, bibili ng iPhone, bibili ng mga gadget, mga bagay na material, mga tol. Magkakaubusan lahat 'yan mga tol. Magiging sold out lahat ng mga sa mall. Lahat, mga sapatos, Jordan, hindi nga lang isa o dalawa bibili mo, baka bilhin mo na mula Jordan 1 hanggang Jordan 24, bilhin mo na eh. 'Di ba? Lahat ng kulay pa baka bilhin mo na. 'Di ba? Kasi hindi mo naman pinaghirapan 'yon mga tol eh. Yung mga maggo-grocery ka na rin ng marami, mga tol, talaga sold out as in baka yung buong pure gold mga tol, maubos ang laman nun. Tapos ang dami pang hindi nakakakuha. Ang haba ng pila sa mga mall, sa mga kainan. Lahat mga tol, ganun ang mangyayari. Sa tingin nyo hindi chaos yun? Bawat isang Pilipino may kotse, di sobrang traffic nun mga tol. Sino pang magko-commute?
'Di ba? Baka magbakasyon ka ng isang buong buwan sa Boracay o kaya sa Coron, Palawan mga tol. Baka gano'n ang gawin mo. Gano'n ang mangyayari mga kapatid. Tignan mo ang mall kapag kasahod, puno, ang daming tao mga tol sa mall. Ang haba ng pila sa mga ATM. Sahod pa lang 'yun, sahod day pa lang 'yun mga tol. Paano pa kaya kung biglang gigising ka sa isang araw, bawat isang Pilipino may 4.6 million. Ano mangyayari sa Pilipinas nun? Hindi sa kinokontra natin yung sinasabi rito ni sa iyong araw. Pero in reality mga tol, ganun talaga ang mangyayari. Hindi invest. Hindi invest mga tol. Siguro yung mga tao magi-invest sa mga lupa, sa kondo kung may mabibili pa sila. At kung kakayanin pa ba ng pera nila yung presyo nun mga tol. Dahil malamang sa malamang magtataas talaga mga presyo niyan. Dahil ang daming taong may pera 'Di ba? Ang daming taong may pera. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.